Hindi nila babanggitin sa kanilang mga wills, hindi nila ibabanggitin yan sa kanilang mga programa. Kinikimkim at itinatago ng mga tao ang kanilang inis at kawalan ng amor sa ating Panginoon Diyos. Hindi nila ipinapakitang galit sila basta namumuhay sila ng walang Diyos. Hindi nila inaalintana ang Diyos sa kanilang buhay. Ngunit ipinapahayag ng mga salita ng Diyos na kinabumuhian ng karanihang tao ang tunay na Diyos. Alam po nating lahat yan sa matagal na nating pag-aaral sa mga salita niya. Likas sa tao ang maging makasarili. Likas sa tao ang mamahala sa kanyang sariling buhay. Ayaw niya na may namumuno sa kanya. Ayaw niya na may nangingibabaw sa kanya. Ayaw niya na siya inuutusan. Ayaw niya na siya nakapailalim sa kapangyarihan ng sinuman maging sa Diyos. Karamihan, likas sa mga tao. Yung tinatawag nilang free-spirited. Yung mamuhay ng walang bawal. Mamuhay ng kung ano ang iniisip nilang tama at matuwid. Na hindi nang walang batay sa anumang katwiran o masalita ng Diyos. Yan ang nakakalungkot. In Romans chapter 1 and verse 18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos, laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Matindi ito. Matinding kasalanan nito. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Nilalapastangan nila ang Diyos, hindi nila pinapahalaga ng Diyos, pinipigil pa o inahadlangan pa ng kanilang kasamaan ang katwiran at katotohanan upang makita ng mga tao ang kabanalan at katwiran ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan, pinipigil nila ito. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanglibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa kahit wala na silang maidadahilan pa. Hindi namin nakikita ang Diyos. Pero nakikita nila ang ganda ng kalikasan. Nakikita nila ang ganda ng kalangitan. Nakikita nila na ang mga bagay ay gumagawa. Alam na natin kung anong oras sisikat ang araw. Alam natin kung anong oras siya sa lulubog. Kung kailan ang mga yung high tide, yung low tide, ang mga seasons ng panahon. Alam natin kapag parating na ang ulan, tapat ang Diyos sa lahat ng panahon. Napakaganda ng kanyang nilikhang daigdig sa ating kalikasan na nakikita. May Diyos. Hindi natin pwedeng ikaila ito. Kailangan natin siyang hanapin. Kailangan natin siyang kilalanin. Kahit na alam nilang may Diyos, dahil sa patunay ng kanyang mga nilikha, sa ganda ng kalikasan, sa ganda ng mga nilikha ng Diyos, kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sa pagdidilim ng kanilang mga pag-iisip, ano ang kanilang ginawa? Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kalwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. Diyos na walang hanggan. Bagkus hindi nila sinamba ang Diyos. Ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan. Gumawa sila ng mga larawan at sila'y lumuhod doon. Pinaglingkuran nila ang mga iyon, mga taong walang buhay, mga taong hawig ng mga estatwa, maging ng mga ibon o ng mga hayop na may apat na paa at ng mga hayop na gumagapang. Yon ang kanilang ginawang Diyos. Yon ang kanilang pinuri at pinasalamatan sa ganda ng kalikasan. Pinuri at sinamba nila ang nilikha kaysa sa lumikha. Kung napuput sa inyo ang sanlibutan, alalahanin niyo ako muna ang kinapuutan nila bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo sapagkat kayo'y kabilang sa kanila.
Hindi kayo taga-sanlibutan. Sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo, wika ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoong Yesus. Ang mga taong pananatilihin ang kadiliman ng kanilang puso upang hindi na makita ang liwanag ng katotohanan, kabanalan, at kaluwalhatian ng Diyos, ay mamumuhay sila sa dilim at maging yung liwanag na kapipiranggot na kanilang pwedeng makita ay aalisin ng Diyos. Hayaan na sila ng Diyos sa ganong kalagayan upang itapon sila balang araw sa impyerno. Pero yung mga taong ito na hindi man lang kumilala at nagpahalaga sa Diyos, kinapupuotan nila ang Diyos. Ayaw nilang kumilala sa Diyos. Ayaw nilang sambahin ang tunay na Diyos. Ang gusto nila ng Diyos ay yung may hubog, yung may limitation, yung kapag ka iniwan mo ay nandun lang siya at hindi ka na niya pwedeng sundan. At sa ating mga mananampalataya, binabalaan tayo ng ating Panginoon. Although ito'y pakikipag-usap niya sa mga alagad, pero ang wika